welcome to our YouTube channel. And for today's video, ayan, ito yung Holy Week special natin. Holy Week special. So, ayan, dito lang tayo sa bahay ngayong Holy Week. And sa April 17, 1 year na si Dudong na nakaka-recover sa kanyang stroke. Last year kasi, April 17 siya na-stroke. So, ngayong April 17, 2023, ito na yung year journey ni Dong sa kanyang stroke. So, nakapag-therapy na siya kanina. Hindi ko na pinakita sa inyo. And, huwag niyo kakalimutan sa dulo ng ating video, maglalagay din po ako ng mga therapies and exercises na pwede niyong gayahin. And, sana makatulong sa inyo. Sa mga ka-stroke dyan, panoorin nyo po hanggang dulo. Doon po sa dulo ako naglalagay ng mga therapy and exercises na po pwede pong gayahin and makakatulong po kahit papaano sa recovery ng mga stroke survivor. So ngayon sobrang init guys, yung mga na-stroke dyan, kalma lang po kayo sa bahay, magpalamig sa electric fan, or kung medyo kaya-kaya naman, mag-aircon po kayo pagdating ng 10 a.m. hanggang alas 3 ng hapon. Kailangan po malamig lang po ang ating paligid para hindi po tumaas ang ating mga BP. And yung mga may diabetes naman, huwag masyadong kumain dahil baka ma-stroke din kayo. So, basta ingat-ingat ngayong summer kasi ngayong summer ang daming nai-stroke. Actually, kahapon may na-receive kaming balita na isa sa mga dating ka-work ni Rick sa abroad is na-stroke. Bali, naunang ma-stroke si Rick tapos sumunod naman siyang na-stroke. So, siya structural engineer. So, syempre, alam naman natin na pagka mga engineer, mga architect, mga paguran yan, at saka nasa init, at saka nagpupuyat sila. So, yun nga, medyo masamang balita. Meron na naman tayong isang kakilala na dating katrabaho ni Rick na stroke. Sana makasurvive siya. Ang balita kasi medyo hirap siyang magsalita. Hindi lang namin alam kung nakakalakad siya. So, sama natin sa prayer natin lahat ng mga kababayan natin na nagsisuffer sa stroke, and sana makarecover kayo, makabalik din sa dating buhay, kasi talaga guys, hindi biro ang ma-stroke. Sobrang struggle yung pagre-rehab mo kapag ka na-stroke ka. So, hindi lang naman yung stroke survivor yung nag-struggle. Syempre, pati yung family nag-i-struggle din. Hindi lang financial, physical, emotional, lahat na ng struggle mararamdaman ng buong pamilya. So, ingat-ingat guys. Sana makatulong yung aming mga mumunting video sa inyo. Panoorin nyo po, lalo na po yung ating stroke journey. Ayan, nandito po sa taas. Ayan. Para po, video na yan, makakatulong po yan sa inyo. Kasi, yung video na yan, ginawa ko po yan. Buong exercise po yan ni Rick. Yung iba hindi ko na sinali kasi medyo kailangan kasi doon sa video na yon, medyo kailangan may alalay ka. Kasi, yung mga video na nilagay ko dyan, may mga kasama siya talagang physical therapies. So, kaya kinumpile ko lang siya. So, sana mapanood niyo yun guys. Meron na tayong 1.5k na mga nanonood po doon. Sana panoorin nyo and sana sundin nyo and sana ay makatulong din po sa inyo ang ating video. Ayan. Panoorin nyo lang po, like, and wag nyo po kalilimutan na mag-comment. Ayan, nagre-reply po ako sa mga comments, guys. Yung mga may tanong, ayan, kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko yan. So, ayan, naghihintay lang ako ng mga comments ninyo. Marami na po nag-comments dyan. Marami na rin po akong sinagot. Hindi ko lang masyadong
binobroadcast yung pangalan kasi para sa privacy na rin nila. Wala naman kasi sila sinasabi na pwede mong sabihin yung pangalan namin or hindi mo pwedeng sabihin yung pangalan namin, ganon. Yung iba po, nag-comment na po sila sa aking Facebook page. Ayan, meron po tayong Facebook page. Ayan. So, comment lang po kayo dun sa ating Facebook page, sa ating wall, or kaya i-PM nyo lang po ako kung may mga tanong po kayo. Ayan, kung kaya natin sagutin, sasagutin natin. Sana mag-enjoy kayo dun sa ating video. And itong video na to, walang masyadong ganap. Nag-share lang po ako ng mga feeling and emotion. Talagang physically, emotionally, spiritually, talagang super struggle. Pero lahat yan pinapasa Diyos na lang natin. Kasi wala namang ibang tutulong sa atin kundi si Lord. Si Lord at si Lord lang. So, talagang ipag-pray na lang natin. Bahala na si Lord. Gawin mo yung part mo, ang gagawin ni Lord yung part niya. So, hingi tayo ng help kay Lord. Every time, lahat ipasa Diyos na lang natin kasi wala tayong ibang tutulong kundi si Lord lang. So, yun lang. Yung mga na-stroke dyan, guys, kalmahan nyo lang, sipagan nyo lang. Sabi nga nila, di ba? Kung ayaw mo, hindi ka gagaling. Pero kung will mo na gumaling ka, gagaling at gagaling ka, babalik ka sa dati mo gawain. So, yun lang ang masishare ko sa inyo, guys. And sana, pagbutihin nyo pa, sipagan nyo pa para makasurvive. Talagang long process yan. Trust the process. And alam naman natin lahat, may umpisa, may finish line. So, doon tayo mag-focus doon sa finish line natin. Doon tayo tumingin. Huwag tayong tumingin doon sa gitna kung saan nahihirapan tayong makarecover. Doon tayo sa dulo. Makikita ninyo yung dulo. Meron ng finish line doon. Pagka nakarating kayo doon, ibig sabihin, you're fully healed in Jesus' name. So, basta, focus lang tayo sa finish line. Yun lang po ang masishare ko. So, ayan, kakain muna kami. See you later, guys! Hi, guys! I'm back! Ayan, nakapag-wash up na tayo, nakaligo na tayo after nag-walk tayo kanina. And ngayon, magluluto naman tayo ng ating dinner. So, ayan, magchachapsuy lang tayo. Ayan, yung ating mga gulay. Ayan, hiniwa-hiwa ko na yan. Manok yung ating ilalahok. Ayan. Meron tayo rito yung sibuyas, bawang, bell pepper, and kamatis. So, ayan, papainita tayo ng ating kawali para magluto. So, tara, samahan nyo ako, magluto na tayo ng ating dinner. Ayan, naglinis lang tayo buong maghapon. Hindi ko na pinakita sa inyo yung ating paglilinis, pero pakita ko sa inyo yung ref kasi nag-defrost ako kanina. And then, nilinis na rin natin itong kalan. So, habang nagkukwentuhan tayo, magluto na tayo. So, habang pinapalabot pa natin yung ating kamatis, ayan, habang nagigisa pa tayo. So, and 10 season na, guys, so hindi tayo muna magpo-pork. And so, kami, stay at home lang muna. Kasi nga, sa sitwasyon ni Rick, hindi siya pwede muna makihalubilo sa mga tao. And yung kapatid ni Rick, may anak siya na na-confine. So, kaya wala muna kaming vacation ngayong Semana Santa. So, dito lang muna kami sa bahay. Pero okay naman na yung bata. So, ligtas na siya. Wala nang dapat ipag-worry. Ayan, prayer na lang yung ating hihingin para sa kanyang fast recovery. So, ayan. Sana magpagaling ka, Luigi. Ayan, lahat kami ay nagpe-pray para sa iyong mabilis na paggaling. So, ayan. Sana maging masaya ulit yung ating Easter Sunday. Kasi actually, itong week na itong puro holy na. So, wala na masyadong trabaho. Yung iba nagsisiuwian na ng mga probinsya nila. And tayo, dito lang tayo kasi wala naman tayong probinsya. So, papakita ko sa inyo, siguro sa susunod na video natin, papakita ko sa inyo yung mga tao. Marami nang naglalakad papunta ng groto. Pag marami nang naglalakad papunta ng groto, lalabas tayo dun sa highway. Yan. Papakita ko sa inyo
kung gaano kadami yung mga naglalakad. Naglalakad yung mula hapon hanggang umaga. Ang dami. Madaming namamanata pagka Holy Week, maraming naglalakad, yung iba nagbibisita iglesia. Nung Katoliko ako, naglalakad ako mula dito sa amin hanggang Lagrola kasi hindi ko kaya maglakad ng hanggang North Sagaray sa Bulacan, doon sa Grotto, hindi ko siya kayang lakadin. Pero yung iba talaga na merong gustong pinagdadasal sila, ayan, naglalakad sila, napakahaba ng kanilang nilalakad. Ako kasi, hindi ako masipag maglakad. Gusto ko yung malapit lang yun yung nilalakad ko. Kasi napakainit pag summer. Pagka maglalakad ka papuntang Grotto, napakainit. So, noong bata pa kami, ang ginagawa na lang namin, pinagkakakitaan namin yan. Kumukuha kami ng pwesto doon sa may highway, doon kami nagtitinda ng mga palamig kasi yung mga tao naglalakad sila, bumibili sila ng palamig, yung iba merong mga mga free drinks, mga free water, yun binibigay nila. Kami hindi, pinagkikitaan namin yan, nagbebenta kami ng mga palamig. Tapos may puno pa kami, may avocado kami, yun binibenta namin, yung kain-kain kami yun. So, ayan, halu-haluin lang natin itong manok para maluto na siya. So, ayan, magluto muna tayo. Mamaya na tayo magkwentuhan para matapos na pala yung ating niluluto. So, ayan, balikan ko kayo, guys. So, ayan, nilagay ko na lahat ng gulay natin. So, hindi natin siya i-overcook. Ini-steam lang natin siya. And, ang ating gagamiting pampalapot ay yung Knorr soup. Ayan. So, ayan, may mga na rin siya, oh. Mga sahog yung mga corn. So, ayan siya yung gagamitin nating pampalapot sa ating chop suey. Yan. Yung iba, cornstarch or harina yung nilalagay para lumapot. Ako, ginawa ko, yung imbis na cornstarch, Knorr soup yung aking nilalagay na pampalapot para masarap din. Tsaka mabango pa siya. Ayan. Okay lang yung lapot niya sa akin. Hindi siya ganun kalapot. Hindi din siya ganun kalabnaw. So, papakuluan ko na lang to. Isang kulo na lang siya. And then, pwede na kami kumain. Pero, meron pa akong lulutuin. Magdidinis lang ako ka-partner nito. Kasi kanina, nagperito lang ako ng bangus at saka gulay. So, ngayon, ititerno ko rito, dilis. So, ayan. Magsasangag tayo ng dilis. Konting oil lang yung gagamitin natin. Ayan, itabi na muna natin siya dito. So, ayan, maglagay lang tayo ng konting cooking oil. Ayan, konting-konti lang kasi sasangag lang natin yung ating dilis. Ito yung niluto ko ng dilis. So, may tira pa tayo, may leftover pa. So, lulutuin ko na siya. Naglinis na ako ng ref namin kasi kanina. So, ayan. Sangag-sangag lang natin.
So, ayan, tapos na ako magluto ng aming dinner. So, kakain na kami. So, thank you for watching. Ayan, maraming salamat sa panonood ninyo sa aming simpleng vlog. Ayan, sa aming simpleng pamumuhay and sa stroke recovery ni Dong. So, huwag kayong aalis dyan. Sit back and relax pa tayo. Sa dulo, maglalagay na naman ako ng 2 exercises na pwede ninyong gayahin. Dun sa mga kababayan natin na na-stroke, ayan po, pwede ninyong gayahin. Mga therapy na po pwede gayahin at makatulong sa inyong pagre-recover. So, ayan. So, hanggang sa muli guys. See you on our next vlog. Bye! Hindi na kailangan balik. Ako na.